So, nakikita niyo po itong, picture na 'to mga pre, 'no? Yung kanta po ni Omar B. Manzano ay ninakaw po ng kampo ni Kibuloy, 'di ba? Kumbaga ginamit po yung kanta, okey, ng walang pahintulot sa may-ari, 'di ba? Sabi nga dito ni Omar B. Manzano, sabi nga niya dito, "Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Puwede ba 'to ipabarangay?" Awit. Hindi, madadamay talaga si Omar B. Manzano kasi hindi naman 'to nakikialam sa pulitika, eh. Tapos yung kanta niya ay ginagamit po ni Kibuloy sa kanyang pangangampanya, 'di ba? Ginagamit ng kampo ni Kibuloy sa kanyang pangangampanya. Oh, maliwanag 'yan, hindi ka pa nakakaupo, Kibuloy, nagnakaw ka na. KO! 'Di ba? Ano 'yun? Tama ba ang ginawa ni Kibuloy? Hindi po. Sino po si Omar Manzano? Pagkakaalam ko, isa po itong rapper. Yan. 'Di ba? Kanta niya po yan. Naninakaw nyo, Kibuloy. Sabi nung may-ari, wala kayong, hindi man lang kayo nagpaalam. 'Di ba? Ayan tuloy. Kung babasahin nyo po doon sa comment niya mismo, 'di ba? Marami pong maraming nagalit, 'di ba, sa kanya ng mga anti kulto. Kasi nagsasabi doon, "Oh, bakit mo pinahiram yung kanta mo? Sinusuportahan mo yung mga kulto." Siya tuloy yung nababash, wala namang kinalaman yung tao, 'di ba? Oh. Ayan oh, hindi ko lang ipi-play ng buo yung kanta pero ito po 'yon. Pakinggan po natin ito. Matapos sa magmamahal, sinagawa, hindi kanya ililigaw. Sa taong hindi bibitaw, tama ang isisigaw. Narinig niyo po 'yon. Kanta po 'yon. Kumbaga yung song, 'di ba, yung music ninakaw po nitong kampo ni Kibuloy o Kibuloy mismo. Tingnan nyo, hindi marunong magpaalam. Pinaghirapan ni Omar Manzano, 'di ba? Walang kahirap-hirap, ginamit lang nila. Anong tawag diyan? Magnanakaw ka. KO! 'Di ba? Play natin oh. Tama nga sikreto, di kailangan na maglihim. Mabuti niyang itingan, di mabuti ang Tamo? ihihim. Tamo? Mga magnanakaw tong mga dancer dito oh. Mga kulto talaga oh. Sino kaya itong nagsasasayaw diyan sa stage na yan? Oh? KO! 'Di ba? Number 53. Si Kibuloy. Papuntang Iniduro yan. Magnanakaw eh. KO! Sinungaling na nga, magnanakaw pang kulto na to. Oh. Sabi sa kanta oh, corruption ay isang tabi, blessing ay ipamahagi. Parang baliktad yata. Dapat nilagay niyo diyan na magnakaw tayo. 'Di ba? Kasi dito pa lang sa sa obra na ginawa ni Omar Manzano, ninakaw nyo na eh. Paano pa kaya pag nakaupo yan si Kibuloy dyan sa Senado? Di grabeng pag nanakaw yung gagawin. Sabi nga ni Kibuloy, siya daw yung magbabantay. Pag siya daw naging senador, siya daw yung magbabantay ng budget. Kapal na muka. KO! Tuloy natin oh. Hindi ko na ipi-play ng buo, magbasa po tayo ng comment. Pero dapat po talaga, kung gagamitin mo yan, magpaalam ka muna. 'Di ba? Nakakasama kaya ng loob yun. Pinaghirapan mo, gagamitin mo na lang ng ganun-ganun. Kayo yung magbe-benefits, kayo yung kumbaga ginamit nyo, kayo yung nag-benefits dyan. Tapos yung gumawa, nga. Tapos magkakaroon pa ng basher yung si Manzano kasi bakit? Maraming nagsasabi na bakit mo sinusuportahan yung kulto? Yung kanta mo yan, di ba? Ibig sabihin, pumayag ka. So, sinusuportahan mo yung kulto. Walang kaalam-alam yung tao. Di ba? Sabi nga dito sa comment, corruption ay isang tabi, blessing ay ipamahagi, noy. Yun yung binasa natin kanina.
Sabi pa dito, laging magpakumbaba, hindi nagmamalaki. Kapal na muka ni Kibuloy. Diba? O sabi pa dito, kibaliw ang gustong kulab. Oh. Ang gunggong naman yan. Ang gunggong naman yan. Blessing ipamahagi. Oh, ibang trip to, bad trip. Oh, yan ha. Pasok na ata sa TikTok music mo, idol. May dance step na. Pastor Kibuloy, kayang-kaya niya yun. Kibunoy. Ano yan? Collaboration? Oh. Kian Buloy na pala kuya. Oh, kulela, kukulit. Ito, magandang-gandang comment to. Sabi dito, ang tanong, sino ang nasa likod ng nakaisip at nag-compose ng lyrics ng jingle na yan? Lapok moves, pwede kasuhan. Pwede po talaga, oo. Ang alam ko, ang makakasuhan yan, si Kibuloy. Ginamit niya di ba? Pwede ma-disqualified kapag pinilit nila, gusto nila. Pag nanakaw yan di ba? Campaign manager ni Pastor Kibuloy, hoy, mahiya kayo. Respeto na lang, tsaka anong libre? Mapapag-usapan yan. Makipag-usap kayo sa original creator niyan. Pwede yan i-case, may right si Noy dyan na wag ipagamit. Sayang ang gingol. Gingol nyo. May dance step pa ngani. Mamarso na. May time pa kayo para magbayad. Dapat talaga, bayaran nyo yung, nag-compose ng kanta, nung music, di ba? Wala di ba? Thank you lang nila Magnanakaw ang kampo ni Kibuloy. So, yun, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page po dito, Ballpoint Man 2.0, at syempre mga pre, meron din po tayong Team Birador na Facebook page, at meron po tayong TikTok na Ballpoint Man 2.0, at syempre mga pre, hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At ring the notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads po natin. Okay, so ito na, bigyan po natin ng reaction nitong, ito. Yan, kay Philip Salvador. Tingnan natin kung ano-ano yung mga sasabihin niya dito. Magandang sukang gabi po sa inyong lahat. Ang hirap nung huli kang magsasalita. I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP laban senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo. Paano hindi hihina yung palakpak? Boring kayo dyan. Namilit ka pa. Diba? Ayan, para matanggal yung kaba ko. Isipin nyo, baka nagsalita. Pag ang taong walang utak, ibig sabihin, kabado yan. Ganun lang kasimple. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. I played it once, and it kept me hooked for 12 hours. Different from other grind-heavy... Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant, matatag, matapang, ipaglalaban ng mga Pilipino. Si Marius. Yan yung kanilang pambudol Matapang ito, ipaglalaban yung mga Pilipino niyan. Walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita. Ang aking kapatid na taga Poso Rubio. Ilocano. Puro na sila pakilala dyan Direct na tayo dun sa mismong sasabihin niya. Meron po kaming pastor. Ang meron silang pastor. Ang pastor na? pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Walang iba kundi si Kibuloy, okay, na nagnakaw ng kanta or obra ni Omar B. Manzano. Sabi nga ni Omar,
Hindi pa nga nakaupo, nagnakaw na. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan nyo po, tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy. O, tulungan daw po natin yung manyakol at magnanakaw. At sinungaling. Sabi ng bobong artista na to. Na si Epe. Tulungan mo muna sana yung anak mo, Epe. Bago ka tumulong sa iba. Dumako naman po tayo sa dalawang magigiting na senador. Move tayo, forward tayo. Gusto ko yung ano eh. Tingnan natin kung may banat to. Please stand. Walang banat. Mahinang nila lang. Oh. Ang dapat magaruga! Yan. Gusto ko yan. Nagwawala ng walang utak. Sige. Back lang natin kaunti ha. Yan. Tinitira si Vice. Tinitira si Vice. Saan banda? Balik lang natin. Maganda to, maganda. Like what I said, Mm. nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Mm. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli. Meron ka pang isa na hindi nagagawa. Yung anak mo, unahin mo muna. Ha? Yun yung hindi mo pa magpakatatay ka sa anak mo. Bilang isang kapwa Pilipino, nag-advise kami sa'yo na unahin mo muna yung anak mong tulungan. Magpakatatay ka. Hindi sa pera ha. Kundi bilang isang tatay. Ano bang gagawin ng isang tatay? Paano ba magpakatatay sa isang anak? Paano ba unahin yung anak? Naging tatay ka na ba sa anak mo? Yun yung mga katanungan. Pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko po mga kasama, abogado. Ako hindi. Meron mga kandidato, mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Sus Ginoo. Ako po isang artista. Tapos, gusto mo magsenador, wala ka namang alam. Artista ka naman, di ba? Dapat focus ka doon sa pagiging artista mo. Huwag kang pupunta sa Senado kung wala kang utak. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo. Maglingkod at magserbisyo. Yan, angasan mo pa! Para marami kang mauto! Gi! Mambula ka pa! Sa sambayan ng Pilipino. Sa sambayan ng Pilipino. Dapat ganun ka. Diba? Kapal na mukha mo. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Anong kanilang ginagawa? Tinitira sa PRRT. Saan ba nang tinira? Sino ba yung naunang tumira? Ha? Di ba, si Digong? Yan kasi, una-una, tumitira kayo ng tira sa administrasyon. Pag rumesbak yung admin, magpapaawa kayo. Iiyak kayo. Iyakin pala itong mga to eh. Tinitira si Vice. Saan Inday banda? Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelido nila? Duterte. Duterte. Anong paki namin? Bakit pala kung Duterte yung apelyido nila? Bakit? Sige nga, sagutin mo. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Ganun ba? Dapat inangasan mo na para daming bumilib sa'yo ba? Oo. Para pag may bumilib sa'yo at makatsamba ka na manalo, di ba? May susuporta sa'yo kasi sasabihin ng mga bobong DDS, maangas yan si Philip. Pagdating yan sa Senado, maangas yan. Doon nung mag-i-speech na dyan sa Senado, lutang pala. Parang si Robin lang. Naku, ganun, papunta din yan
sa ganyang, nako, kung ano po yung ginawa ni Ruben Padilla, yung pa mukbang-mukbang lang, tapos walang alam, tagahatid lang ng nag-walk out. Siguro si Philip Salvador ganun din. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Ah! Walang Duterteng magnanakaw. Asa na yung 125 million? Nasa na yung 51 billion? Nasa na yung 13 million? Nasa na yung bilyon-bilyon nung si Digong pa yung namumuno? Nasa na yung 600 million? Yan ba yung walang Duterteng magnanakaw? Yan ba? Sino ba? Hindi kami ututo para maniwala sa'yo, Philip Salvador. Bobo ka lang. Ang isang bobong katulad mo, papaniwalain mo yung tao. Tandaan mo, taga mo sa bato, bobo ka lang. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yon, kaya ayaw nilang lahat sumarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Wait lang kasi may ads. Okay, saglit lang po ah. Bakit ganito ang nangyayari sa atin? Salamat. Ah! Sus, Ginoo ko. Yun na yun? Bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Oh. Bakit? Bakit hindi isisisi? Sabi nga ni Digong, tubig lang yan. Bigay nyo na yan. Oh. Bilang isang Pilipino, matutuwa ka ba doon? Dapat ba natin puriin si Digong sa mga ganyang pananalita niya? Lamian ni mo duklon eh. Oh. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Ay, bobo. Bobo. Diba? Bobo talaga. Okay. Kung may paninisi man kay Digong, okay, dahil dyan sa West Philippine Sea na yan, dahil sa ginawa niya noong siya ay Pangulo pa, na, alam mo yung ano, ipinamigay niya na ito sa mga chikwa. Tapos ngayon, pag upo ng Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos yung sumalo sa mga problemang iniwan ni Digong, lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Sinalo lahat ni Pangulo yun. Diba? Hindi pumayag yung Pangulo na agawin ng chikwa yung West Philippine Sea na yan. Kasi atin yun, pinaglalaban ni Pangulong Bongbong Marcos ang West Philippine Sea at yung mga tao na nakabantay doon. Si Digong, bakit walang away sa panahon ni Digong sa West Philippine Sea? Bakit? Ibinigay niya eh. Hinayaan niya eh. Binigay niya sa mga chikwa. Diba? Kaya walang away. Pero dito sa administrasyon ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, medyo may hindi pagkakaunawaan dahil itong mga inchik na to, gustong agawin yung atin. Diba? Gustong agawin yung atin na hindi naman pinayagan ng Pangulo. Hindi pumayag yung Pangulo natin na basta-basta na nalang kunin yun. Diba? Kaya nga nakikipag... Diba? Sabi nga ng Pangulo, ang atin ay atin. Hindi pwedeng agawin ng sino mang dayuhan. Diba? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador yung Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun.
Hindi na, wala naman kaming pake. Dapat hindi mo na isinisingit yung pagiging babaero mo. Wala namang may pake dyan. Kaya walang may pake kung babaero ka man o hindi. Walang may pake. Idadaan mo pa sa pa-joke-joke. Hindi naman nakakatawa yung mga ganyan. Sus, Ginoo. Focus kayo kung ano ba talaga yung mga plataforma nyo. Hindi yung mga papugi lang kayo dyan sa stage. Noon yun. Nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero Oh. ngayon, good boy na to eh! Pero ngayon, good boy na to, oy. Wala nga akong pakialam sa anak ko eh. Hindi nga ako nagpakatatay sa anak ko eh. Kaya good boy na to, oy. Good boy ka? Good boy ka ba? Kumusta yung anak mo? Nagpakatatay ka ba? Hindi, tanong ko lang yun ha. Nagtatanong lang po. Kawawa po kasi yung bata. Di ba? Naawa po ako dun sa anak ni Philip Salvador talaga. Although nandyan naman po yung nanay, pero siyempre, mas maganda sana kung may tatay eh. 'Di ba? Magpakatatay ka. Ah. Uy, wala naman akong asim. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi po. Kidding aside. Good boy na ako talaga ngayon. Ito yan. Kinuha ko. Ito yan. Ito naman si Coco Naik, parang hindi naniniwala eh. I used to clear all monsters in the Wait lang po, wait lang ha. Meron lang, may ads lang, may ads. Advokasya. Kapayapaan. Peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan labang ni PRRD. Gusto kong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi matidisgrasya, hindi makikidnap, hindi mararape, hindi mapapatay. Kamusta yung mga bata na namatay sa panahon ni Digong? Hindi na nakauwi ng bahay. Baliktad yata yung sinasabi mo eh. Philip Salvador. Alam mo, Philip Salvador, sa sobrang gigil ng itlog ko sa'yo, suntukan nga tayo sa loob ng ram. Sinungaling ka eh. Kapal na mukha mo eh. Samantala sa panahon ni Digong noon, maraming mga kabataan hindi na nakakauwi ng bahay. Alam niyo kung bakit? Tinaniman na eh. Pinatay muna, tinaniman. Nagkaroon ng reward yung mga pulis na yon. Meron namang isang bata, hindi marunong magmotor, nagulat yung nanay, patay na yung anak niya, may hawak na barel, may droga, tapos nakamotor na yung bata. Hindi naman sabi nung nanay, hindi po marunong magmotor yung anak ko. Paano nangyaring nagmumotor sa dyan? Tanim pa more. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Merong pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Tama ka doon. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Yan tayo, ikaw nga, wala kang trabaho eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, trabaho sa mga Pilipino. Trabaho para sa mga Pilipino. Pakitaan mo muna kami na successful ka sa buhay. Tapos may trabaho ka. Diba? Huwag mong sabihin yan sa amin. Na trabaho para sa mga Pilipino. Kaululan mo. Wala kang trabaho eh. Diba? Tama mga sinabi nyo, JB. Hindi ayuda. Ano makakagista ng mga anak natin? Ng mga gulang, umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Walang tamad na Pilipino. Walang tamad na Pilipino. Bakit ikaw masipag ka ba? Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan ko talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Yan naman pagkabubuhan niyo. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Meron. 29. Meron.
Mm. Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Yun. Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumibili ng suka. Inuutusan silang bumili ng suka. Attorney Hinlo, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Attorney Marcoleta. Inuutusan lang bumili ng suka. Philip Salvador, artista. Pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap ang suka, lalo na sa yung lumpiang ubod. Wala talaga, hindi abot ng utak ni Philip Salvador yung ibig sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po, dyan yung makikita yung tao pag bobo talaga. 'Di ba? May meaning yun eh. May meaning yun, na-explain ko na po yan doon sa isa kong vlog, no? Kung ano yung ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Pero ikaw, bilang artistang bobo, 'di ba? Di mo maiintindihan yun. Dahil mababa lang ang capacity ng utak mo. Diba? Oh, yun. Senior citizens. Walang nagbanggit kanina. Nga sa advocacy ako po yan. Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin. Tatakbo ka raw. Kung tatakbo ka, huwag mo naman kaming pabayaan. Nakalimutan na kami ng lipunan. Eto. So, parang pinaparating ni Philip Salvador dito na kailangan mapagmahal tayo, 'di ba? Mahalin natin yung mga senior citizen. Pero eto, ikukumpara lang kita kay Robin Padilla. Si Robin Padilla po, hindi ko sinasabing iboto niyo si Robin Padilla sa susunod na eleksyon sa 2028. Okay? Ikukumpara ko lang si Philip Salvador at Robin Padilla. Sa totoong buhay po, si Robin Padilla, malalapitan mo yan. 'Di ba? Oo, malalapitan mo yan. Mabait yan si Robin Padilla sa totoong buhay. Pero ito si Philip Salvador, hindi po maganda yung ugali nito sa totoong buhay. Marami po akong nakausap na meet na itong si Philip Salvador. Masungit at isnabero daw po. At pangit po ang ugali. Kabaliktaran naman kay Robin Padilla. Mabait yun. Mabait talaga yun si Robin Padilla. Kaya nga lang bobo pagdating sa Senado. Pero mabait po si Robin Padilla. Pero ito si Philip Salvador ay ang pangit po ng ugali. Tapos ngayon, gusto mong palabasin na mabait ka sa mga senior? Gusto mong palabasin na tutuparin mo yung mga hiling sa'yo ng mga senior? Eh sa totoong buhay pa nga lang eh. Bagsak ka na. Ugali mo, bagsak na. O, alam naman natin, sino ba yung mga ano dyan? O, sino ba yung na-meet na si Philip Salvador sa personal? Alam nyo kung gaano kasungit yan. Diba? Tapos ngayon, feeling mo, ano ka? Mabait ka? Gusto mong palabasin na mabait ka? Kapal na mukha. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin, kawawa ang senior citizens. Kawawa talaga yung senior citizen. Ginagamit mo na naman. My heart goes to them. Alam nyo, pagka lumapit na sa inyo, gaganunin ka, tapos tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Yeah, galing! Nagdrama na po si Philip Salvador. May pagganong-ganon. Balik nga natin. Po yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko. Grabe. Grabe yung drama. Matindi po yung drama ni Philip. May paano-ano po. Bakit ganito itong mga tao na to, no? Gustong makuha sa arte or kadramahan yung mga Pilipino.
Oo, alam kong artista ka, pero hindi uubra yung pagiging artista mo pag ikaw ay senador na. Dapat meron ka nito. Utak. Utak yung kailangan. Ngayon po, Mm. pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. So, yun lang. Di ko na pahabain to. Yung ating reaksyon patungkol dito kay Philip Salvador. Wala mang kwenta eh. Puro lang kadramahan eh. Di ba? Oo. So, ayan no. At kayo nang bahala. Basta, kayo nang bahala na linisan nyo muna yung inidoro nyo. Then doon natin ipasok yung PDP laban. Okay? So, ayun mga pre. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0, at meron din po tayong TikTok mga pre. No, at syempre, meron din tayong Facebook page na Timbirador at meron din Ballpoint Man 2.0. Sana po ay inyong i-follow yung ating mga social media accounts. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. So, yun lang muna ang ating video ngayon mga pre. Babay muna sa pansamantala at kita-kits po tayo sa susunod na video.